Naglabas ng guidelines ang Commission on Elections para tutukan ang mga inilalabas na survey at isinasagawang debate ng mga kandidato sa gitna ng campaign period para sa midterm elections. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, habang umiiral nga ang midterm o ang campaign period para sa midterm elections, naglabas ng bagong guidelines ng Commission on Elections para tutukan ang mga inilalabas na survey at pati na rin ang isinasagawang mga debate ng mga kandidato. Dalawang bagong resolusyon ang inilabas ng Commission on Elections nitong nagdaang linggo. Isa dito ay ang pagbuo ng Task Force Respect na tututok sa mga firms o organisasyon na naglalabas ng survey hinggil sa ranking ng mga kandidato. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, plano kasi nila iparehistro na ang mga naglalabas ng survey at nais din nilang malaman magkano ba talaga ang pagkomisyon ng isang survey. Gusto namin malaman sa report na kung magkano binayad, sino nagpa-komisyon, at sino ang nagbayad nito, ano ang ginamit na scientific methods. Failure to register is a ground for an election offense. Kaya kasama sa dapat i-report at sasabit sa amin ay kung sino yung mga opisyal ng mismong firm para kung sakaling may problema sa reporting nila, pwede namin silang kasuhan at balikan. Paliwanag naman ng poll body, hindi nila gustong pigilan ang mga naglalabas ng survey. Nais lang nila matiyak, hindi magsusulputan ang mga peking survey na maaaring mag-impluwensya ng boto ng taong bayan. Kapag hindi naman totoo talagang kinundak ang survey, o kaya naman talaga namang bogus yung survey organization, o kaya naman kaya lang nilabas yan dahil nga pumapabor kay ganito at bayad-bayad yun, yan po yung pakay po natin. Pero hindi po yung mga legitimate na mga survey firms and organization. Naniniwala po kami na gusto rin po naman nila na sila ay ma-regulate. Dahil yung iba kasi nakikipagkompetensya sa kanila, kaya hoda mas mura, halimbawa, pagkatapos hindi naman pala totoo. Hindi naman kasama sa kailangan magparehistro sa COMELEC ang mga media entities na nagsasagawa ng survey, pati na rin ang religious organizations, civic groups at iba pa. Pakiusap lang nila, i-report pa rin sino ang nagkomisyon, ilan ang respondents at sumusunod din sa itinakda ng Korte Suprema na patakaran sa pagsasagawa ng surveys. Hindi covered sa regulasyon sa pagpaparehistro sa ating mga media entities, hindi kasama ang religious organization, cause-oriented groups or organizations, at kasama na rin yung mga civic organizations at ang educational institutions. Ang amin lang pong pakiusap sa mga entities na yan na nasa simbahan, nasa educational institution, sana lang masabi lang doon kung sino at papaano o sino ba ang nagpakomisyon o sino ang nagkomisyon ito. Samantala, bukod naman sa regulasyon ng surveys, naglabas din ng guidelines ang COMELEC para naman sa pag-oorganisa ng mga debate ng mga kandidato. Base sa Resolution number 11115 ng COMELEC, obligado ang organizers na imbitahin ang lahat ng mga kandidato at dapat din ay alam ng mga kandidato ang tatalakaying issue sa debate. Dapat sisiguraduhin na alam kung ano yung mga dapat issue-based. At isang linggo bago mag-debate, dapat alam na mismo ng mga magpa-participate kung ano more or less ang issues na tatalakayin. At the same time, walang i-exclude na kahit isang kandidato. Halimbawa, kandidato for mayor, kandidato for governors or congressmen, dapat lahat iimbitahan. Sabi naman ng COMELEC, hindi nila inoobliga ang mga kandidato na dumalo sa debate. May karapatan pa rin ang kandidato na tumanggi, basta ang mahalaga ay kasama siya sa naimbitahan. Angelique, ayon naman sa poll body, ang mga hindi tatalima sa inilabas na resolusyon ng COMELEC hinggil sa guidelines para nga dito sa debate at surveys ay maaaring masampahan ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code. Samantala, Angelique, hinggil naman sa pagkakapirma nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pag-urong ng Parliamentary
parliamentary elections sa October 2025. Sabi ng COMELEC nakagaan ito sa paghahanda nila para sa midterm elections. Pero pinag-uusapan nila na plano nilang buksan ang COC filing para sa parliamentary elections sa June 2025 para dun sa mga lugar na magkakaroon ng karagdagang pwesto para nga dito sa district o parliamentary district representatives at para naman sa mga iiimprentang bagong balota para sa parliamentary elections ay iniisip na rin o pinagdidesisyonan na ng COMELEC na lagyan ng mga litrato ng kandidato at may option din ang mga botante na bumoto ng none of the above para sa mga district representatives. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.